Tay, asan ka ba? Bakit nauna pa ako nakauwi sa'yo? Tanong ni Zoe sa kanyang amang si Benito habang kausap ito sa cellphone. Nandito ako sa birthday party ng nanay mo, anak. Huwag ka mag-alala, babalik din ako kaagad. Napakamot siya sa kanyang ulo. Talagang matigas ang ulo ng kanyang 60 anyos na ama. Nasa Caloocan ka, Tay? Ako naman, bakit nagpunta ka riyan? Baka makita ka ng asawa ni nanay. Oh, ano naman? Gusto ko lang naman makita ang nanay mo Hindi naman ako magpapakita. Sige na anak, ibababa ko na ito. Tay, sandali. Iiwas nga tayo sa gulo eh. Si tatay naman Pinatay na nito ang tawag kahit dumadaldal pa siya sa kabilang linya. Kahit masakit ang paa dahil sa maghapon na paghahanap ng trabaho, pumunta pa rin si Zoe sa kinaroroonan ng ama. Batid niya kung nasaan ito dahil inimbitahan siya ng ina niya sa birthday party nito. Pagdating niya sa hotel kung saan ginaganap ang engranding party, hinanap niya kaagad ang ama. Kuya, may nakita ka bang matandang lalaki na pogi na nagpunta dito? Hindi siya mukhang mayaman pero pogi siya. Tanong niya sa security guard ng hotel. Meron akong nakitang umaaligi dito kanina na matanda na pogi nga. Pumasok siya sa loob nitong hotel. Sige kuya, salamat. Baka siya na yun. Pumasok siya sa loob ng lobby at nilibot ang mga mata. Ang gara naman dito. Halos manalamin ako sa sobrang kintab ng sahig. Ay, nasa naman na kaya ang pasaway kong tatay? Napapakamot sa ulo na bulong niya sa sarili. Sa kakatingin niya sa paligid, hindi niya napansin na may dadaan pala sa gilid niya. Nabunggo niya ito sa balikat. Natapon tuloy ang hawak nitong iced coffee sa suot nitong mamahaling suit. What the hell? Inis na wika nito. Nanlaki ang mga mata ni Zoe at kinabahan sa naging reaksyon ng matangkad na lalaking nasa harap niya. Salubong man ang mga kilay nito, kapansin-pansin pa rin ang taglay nitong karisma at kagwapuhan. Ay, sorry kuya. Naku, pasensya na. Natapunan pa yung suit mo. Nakangiwing anya. Bumuntong hininga ito ng marahas at bumunot ng isang itim na panyo sa suot nitong pants. Kuya, galit ka ba? Sorry ulit ha. May hinahanap kasi ako eh. Hindi ko talaga sinasadya, promise. It's fine. Just leave. Tugon nito habang abala na sa pagpunas ng dibdib nito gamit ang panyo. Ako na magpupunas sa'yo kuya. Nakakahiya kasi talaga. Inagaw niya ang panyo mula sa kamay ng lalaki at siya na mismo ang nagpunas sa dibdib nito kahit na hindi naman matatanggal niyon ang mansya ng kape. Pasensya na ulit kuya ha. Mukhang mamahalin pa naman tong suit mo. Teka, guest ka ba rito? Hindi ba may engranding party sa function hall ngayon? Invited ka ba ron? Nanay ko kasi ang birthday celebrant. Nagulat siya nang hawakan nito ang pulsuhan niyang pumupuna sa dibdib nito. Nag-angat siya ng tingin at sinalubong ang masusungit nitong mga mata. I didn't ask about your personal life, miss. For a stranger like you, sobrang daldal mo. Malamig nitong wika. Sorry. Nililibang lang naman kita habang nililinis ko tong natapon na kape sa dibdib mo. Mukha kasing galit ka. I said it's fine. I can manage. Hindi, ayos lang talaga. Pinagpatuloy niya ang pagpupunas hanggang sa bumaba ang kamay niya. Marahas na bumuntong hininga ang binata at muli siyang hinawakan. Sa pagkakataon na yon, sa mismong kamay na niya. Stop. I'm serious. Baka kung ano pang mahawakan mo, miss. Napakurap-kurap siya habang sinasalubong ang titig nito. Kaagad niyang inalis ang kamay niyang mula sa pagkakahawak nito at napaatras. Sobra ka ha? Kontrolado ko naman ang kamay ko. Takot tong humawak ng hindi ko pag-aari, no? Tumawa ang lalaki ng mahina at inagaw ang panyong hawak niya. Nakakatawa na marinig yan sa'yo kung kailan munti ka na makahawak ng hindi sa'yo. My coffee was wasted because of you, miss. Umawang ang bibig ni Zoe. Magsasalita sana siya, ngunit umalis na ito sa harap niya. Grabe siya. Akala ba niya hahawakan ko ang Tweety Bird niya? Ew, ang feeling Pogi sana kaso ang sungit. Nakangusang bulong niya habang sinusundan ng tingin ang likod ng kapalayong lalaki. Hoy, Zoe! Ay, paglat ni Tweety. Gulat na bulalas niya nang may kumalabit sa likod niya. Nang lumingon siya ay nakita niya ang kanyang tatay Benito. Tay, buti naman nakita na kita. Halika na nga sa labas, pinakaba mo ko. Tumawa ito at inakbayan siya. Sino ba yung tinitingnan mo at hindi mo napansin na nasa likod mo ko?
Wala yun, Tay. Napatingin siya sa hawak nitong brown na paper bag. Oh, ano po yung hawak mo? Tatay kong pasaway. Ito ba? Siopaw to. Ha? Hindi ka naman kumakain yan ah. Ako rin hindi kumakain yan. Nako. Para kay nanay yan ano. Walaan ko. Ibibigay mo sana sa kanya yan pero hindi mo nagawang iabot kasi hindi ka makapasok. Wala ka kasing invitation. Ako meron kaya lang sa akin nakapangalan. Napakamot ito sa batok at umiwas ng tingin. Nagbabaka sakali lang naman ako, anak. Ikaw lang kasi ang pinadalhan niya ng invitation pero hindi ka naman dumalo. Tay naman, bakit naman po ako pupunta sa birthday party niya? Masama pa rin ang loob mo sa nanay mo, ano? Anak, patawarin mo na nanay mo. Kahit naman iniwan ka niya sa akin noong 5 taon ka pa lang at nag-asawa siya ulit, palagi ka pa rin naman niyang inaalala. Ikaw lang tong malayo ang loob sa kanya. Tingnan mo nga at inimbitahan ka pa sa 50th birthday party niya. For formality lang naman yun, Tay. Para magmukha siyang mabuting ina pa rin kahit iniwan niya ang una niyang pamilya. Sa 25 years ng buhay ko, never ko naman naramdaman na gusto niya talaga maging nanay ko. Anak, sinusubukan naman niya. Ayaw mo lang na bigyan siya ng pagkakataon. Ganun talaga. Ikaw nga hindi niya binigyan ng chance noon na magbago eh. Oo, nag-alasing ka noon, pero hindi mo pa rin ako ginugutom. Wala ka kasing pera at hindi mayaman katulad ng asawa niya ngayon kaya kanya iniwan. Nagbago ka naman ah. Tumino ka naman. Masipag ka na ngayon mamasada ng tricycle. Basta ako, hindi kita iiwan, Tay. Kaya tara na, umalis na tayo rito at baka makita pa tayo ng asawa ni nanay. Parang mata pobre pa naman yun. Matamlay itong bumuntong hininga. Gusto ko lang naman sanang ibigay itong siopaw sa kanya. Kaso ayaw akong papasukin. Kasi alam mo, noong nililigawan ko pa lang ang nanay mo, kahit dalhin ko lang siya sa tindahan ng mga siopaw, masaya na siya. Sapat na sa kanya yun. Hindi ko pa rin kasi maintindihan kung bakit siya nagbago. Lumayo nang lumayo ang loob niya sa akin. Naghanap ng mga bagay na hindi ko maibigay. Tapos nang hindi ko maibigay, nagkaroon siya ng rason para iwan ako. Ano ba gagawin ko? Nagmahal siya ng pobre. Alangan namang magnakaw ako ng bangko para ibigay ang luho niya. Pero alam kong kahit ganoon ang nanay mo, mahal tayo nun. Nanikip ang kanyang dibdib. Nasasaktan siya para sa kanyang ama, ngunit wala siyang magawa. Siya naman ang umakbay dito. Noon yun, Tay. Hayaan mo na. Hindi bale. Basta ako, hindi kita iiwan. Hindi ako magbabago, okay? Promise yan, anak, ha? Kapag pati ikaw, iniwan mo ko, baka mabaliw na ako. Hinding-hindi. Promise. O tara na, uwi na tayo, Tay. Namasahe pa ako para sunduin ka rito. Bayaran mo ko, ha? Biro niya upang pagaanin ang loob nito. O sige, huwag mong patungan ng interes, ha? Kilala kita. Sure, Tay. Nang makalabas na sila ng hotel at naghihintay ng jeep, nagtanong naman ang kanyang ama. Nga pala, nakahanap ka na ba ng trabaho, anak? Opo, natanggap ako sa Alonzo Cafe bilang barista. Tama-tama kasi may experience naman ako sa ganun kahit high school lang ang natapos ko. Nalugi lang kasi yung coffee shop na pinagtrabahuhan ko dati at nagsara. Mabuti naman, anak. Magandang balita yan. Kailan naman ang umpisa mo? Sa makalawa po, magti-training muna ako. Ipapasa ko rin yung mga requirements ko bukas. Napangiti na lang sa kanya ang ama, ngunit hindi yun umabot sa mata. Napabuntong hininga na lang siya. Batid niyang malungkot pa rin ito dahil hindi na silayan ang kanyang ina. Alam kasi niyang mahal na mahal pa rin ito ang kanyang ina at may pagsisisi ito na hindi naisalba ang relasyon ng mga ito noon. Kinabukasan, pinasa na ni Zoe sa manager ng Alonzo Cafe na si Miss Dory ang kanyang mga requirements. Nag-umpisa na rin siya sa pagtitraining sa sumunod na araw. Dito ang storage room, Zoe. Nandoon naman ang staff room. Kapag break mo, pwede kang magpahinga ron. Paliwanag ni Miss Dory habang ipinapakita sa kanya ang iba't ibang bahagi ng cafe. Tahimik siyang tumango at sinundan ito sa isa pang silid. Dito naman tayo kumukuha ng mga supplies. Kapag may kulang sa counter, sabihin mo kaagad sa shift supervisor. Yes po. Nakangiting tugon ni Zoe. Hindi naman siya gaanong nahirapan sa training. Pamilyar na sa kanya ang karamihan sa mga gawain doon dahil ilang taon din siyang nagtrabaho bilang barista.
Ang kailangan na lamang niyang matutunan ay ang sistema at mga patakaran ng Alonzo Cafe. Maya-maya dinala siya ni Miss Dory sa tabi ng counter kung saan naroon ang bar station. Naroon ang isang lalaking nakasuot ng itim na polo shirt at visor na may logo ng Alonzo Cafe. Nakasuot ito ng brown na apron at itim na pants. By the way, this is Cole, ang makakasama mo rito sa bar station. Barista rin siya. Cole, this is our trainee, si Zoe. Wika ni Miss Dory. Lumingon sa kanyang direksyon ng abalang lalaki na ngayon may hawak na stainless milk pitcher. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag, pero para bang hindi bagay sa isang cafe ang mukha nito. Matangos ang ilong nito, masungit ang mga mata, at tila hinulma ng maingat ang bawat anggulo ng mukha. Kung artista ang lalaki, hindi na siya magtataka. Gumuhit ang rekognisyon sa mga mata nito nang magtama ang kanilang paningin. Naningkit naman ang mga mata ni Zoe dahil tila pamilyar to. Teka, nakita ko na yata siya. Pero saan nga ba yun? Takang tanong ni Zoe sa kanyang isip. Makakalimutin kasi siya sa mukha ng mga taong sandali lamang niyang nakita o nakausap. Napailing naman ng lalaki at ipinagpatuloy ang ginagawa. There's a lot of work to do. Ako pa bang magtuturo dyan, Miss Dory? Wika ng binata habang hindi nakatingin sa kausap. Yes, Cole. Since matagal ka na rito, ikaw ang pinaka-qualified na mag-train sa kanya. Napabuntong hininga si Cole at ibinaba ang hawak nitong milk pitcher sa counter. Fine. May magagawa pa ba ako? Napipilitan nitong ani. Napataas ang isang kilay ni Zoe. Bakit ganun siya makipag-usap sa manager? Pogi sana kaya lang mukhang antipatiko. Kung makapagsalita, akala mo siya ang boss. Napapairap na wika niya sa kanyang isip. Ngunit halos mapatalon siya nang sumulyap sa kanya ang binata at tinaasan siya ng kilay. Tapos ka na bang tumitig, miss? Napakurap-kurap siya. Ha? Kanina ka pa nakatingin sa akin. Marami pang trabaho. Kilos na pwede. Napakagatlabi siya at kinastigo ang sarili. Nakatitig na pala siya nang hindi niya namamalayan. Sorry. Cole, be nicer to her, okay? Bago lang siya. Natatawang wika ni Miss Dory nang mapansin ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ng lalaki. Hindi ba sabi mo may experience na yan? Yes, but still, she needs to be guided by our workflow here, Cole. And since may experience na nga siya, hindi mo naman na siya kailangan daanin sa basics. Sige, ako na bahala sa kanya, Miss Dory. Tugon ni Cole. Okay, good luck, Zoe. Maiwan na kita rito. Tinapik pa siya ni Miss Dory sa balikat bago ito umalis. Siguro naman marunong ka na gumamit ng espresso machine. Tanong ni Cole sa kanya habang abala ito sa pag-aayos ng bean sa grinder. Oo, marunong ako. Tinuruan nga siya ni Cole ng mga kailangan niyang malaman sa workflow. Hindi naman siya nahirapan makasunod. Mabilis at sanay ang galaw niya. Kabisado niya ang proseso. Kakaiba man ang approach ng latte art ng Alonzo Cafe, nakapag-adjust pa rin siya. Natapos ang araw na yon na marami siyang natutunan. Mabilis din kasi siyang matuto kaya hindi siya nahirapan sa pasikot-sikot. Yun nga lang, masungit talaga si Cole. Kaya buong maghapon siyang alerto sa turo nito. Parang pag-aanga-anga kasi siya, sisigawan agad siya nito. San ka nga pala umuwi, Cole? Tanong niya sa binata habang inaayos ang mga gamit sa kanyang bag. Nasa staff room na sila. Bakit mo tinatanong? Ihahatid mo ba ako? Sarkastikong tugon nito habang sinusukbit sa likod ang itim nitong backpack. Napasimangot naman si Zoe. Grabe ka, nagtatanong lang naman ako. First day ko kaya rito. Gusto ko lang may maging ka-close na katrabaho ko. Kanina mo pa ako sinusungitan. Tinatamad siya nitong tiningnan. Hindi ako nandito para makipagkaibigan, Zoe. Kaya nga ako yung nasa bar station at hindi sa counter para hindi ko kailangan makisalamuha sa mga tao. I prefer being alone. Ayoko nang kinakausap ako palagi. Pero dahil ako ang nagtitraining sa'yo, kailangan kitang kausapin. At ngayong tapos na ang trabaho, wala nang dahilan para makipag-usap sa'yo. Naintindihan mo? Napakarap-kurap siya, hindi dahil sinasaktan siya sa mga sinabi nito. Naalala na niya kasi kung saan niya ito unang nakita. Aha, ikaw nga. Ikaw yung lalaki nasa hotel ng isang gabi. Yung natapunan ko ng iced coffee, si Mr. Sungit. Bumuntong hininga ito at umiwas ng tingin sa kanya. Hindi ako yun. Mr. Sungit. Really?
Naglakad na ito paalis. Sinundan niya ito hanggang sa makalabas sila ng cafe. Oy, sandali! Lalaking masungit! Ikaw talaga yun eh. Sure ako. Nakasuot ka pa nga ng suit dun sa hotel. Mamahalin yun ah. Ang kulit mo. Hindi nga ako yun. Mariing tanggi nito habang mabilis na naglalakad sa gilid ng kalsada. Hindi naman siya tumigil sa pagsunod sa likod nito. Sandali, mukha ngang hindi ikaw yun. Baka kamukha mo lang. Makakalimutin din kasi ako sa mukha ng mga taong hindi ko kilala. Mukhang mayaman yung lalaking nakita ko nung isang gabi eh. Kung ikaw yun, bakit barista ka sa Alonzo Cafe? Tama, kamukha mo lang nga siguro yun. Pero pareho kayong masungit. Tapos ka na. Pwede bang wag mo na akong sundan? Teka lang, na-curious lang kasi ako. Baka kapatid mo lang yun. May kapatid ka bang mayaman? Bumuntong hininga ito at tumigil sa paglalakad para harapin siya. Napatigil din siya at kinabahan sa pagiging seryoso ng mukha nito. Hindi ko alam na ganito kakakulit kapag wala tayo sa trabaho. Bakit mo ba ako kinukulit? May gusto ka ba sa akin, Zoe? Nanlaki yung mga mata niya. Wala no, curious lang ako. Sabi ko nga gusto ko lang may maging kaklose sa trabaho. Pero kung ayaw mo, edi wag. Wala akong gusto sa'yo no. Sumero. Kung ayaw mong isipin ko yan, wag mo na akong sundan na tanungin ako ano-ano. Kapag sumunod ka pa sa akin ulit, yun na talaga ang iisipin ko. Sinamaan niya ito ng tingin, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Hindi na nga siya sumunod kay Cole kahit nang maglakad na ulit ito. Nakangusong sinundan na lamang niya ito ng tingin. Sungit? Pero kamukha niya talaga yung lalaki na yun eh. Hay, ewan. Ano bang makukuha ko sa kanya? Makauwi na nga. Anya sa kanyang isip. Sinulipan niyang muli si Cole na nasa malayo na. Nagulat siya dahil may tumigil na mamahaling kotse sa gilid nito at sumakay doon ng binata. Nanlaki ang mga mata niya. Huh? Namalikmata ba ako? Sinundo siya ng kotseng yun? Pero mamahaling kotse yung sinakyan niya. Hindi kaya nagkamali siya ng sinakyan? Alangan naman grab yun. Bulong niya. Napakamot siya sa ulo at kinastigo ang sarili. Teka, ano bang paki ko? Umiwas na siya ng tingin at nag-abang na lamang ng jeep pa uwi sa kanilang bahay. Samantala, kasasakay lamang ni Cole sa kotseng sumundo sa kanya. Napatingin siya sa labas ng bintana nang madaanan nila ang katrabaho niyang si Zoe na mukhang nag-aabang na ng jeep pa uwi. Kumusta ang trabaho mo ngayon, bossing? Tanong sa kanya ng kanyang driver na si Ali. 5 taon na niya itong driver at close sila nito. 35 years old na ito at matanda lamang sa kanya ng kaunti. 32 years old naman siya. May ingay ang trabaho ko ngayon. May bagong hire na barista and her name is Zoe. Sobrang kulit at daldal niya. Sagot ni Cole. Ayun lang. Maganda ba, bossing? Napaisip siya sandali habang inaalala ang mukha ni Zoe. Bahagya siyang napangiti nang maalala kung gaano ito kakulit. Well, she's cute. Maganda rin siya. Ang hirap nga magpigil na kausapin siya pabalik. Hindi rin siya mahirap turuan sa mga pasikot-sikot sa cafe. Mas nahirapan lang ako na magpanggap na masungit. Tapos Mr. Sungit pa ang tawag niya sa akin. Ang pangit. Ikaw naman kasi, bossing. CEO ka ng Alonzo Group of Companies tapos nagtsatsaga ka pang maging barista. Tukoy ni Ali sa kumpanyang pinapatakbo niya. Hindi biro ang pangalan ng Alonzo Group of Companies. Pagmamayari niya ang ilang kilalang real estate developments, mga mamahaling hotels and resorts, at iba't ibang negosyo sa food and beverage industry. Isa na rito ang Alonzo Cafe, ang sikat na coffee shop chain na may 50 branches na sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Parang hindi mo naman alam kung bakit ginagawa ko to. Wika ni Cole sa kanyang driver. Kasi parusa yan ang daddy mo sa'yo, bossing. Ikaw naman kasi hindi ka nag-iingat. Dahil yun sa video nung nakaraang buwan, tama? Yung video kung saan naninigaw ka ng empleyado mo at nakunan ng video ng isa sa mga staff mo. Ano nga bang dahilan nun? That woman in the video was the manager of one of our hotels. I was at the hotel that time. Kinakausap ko lang siya nun ng maayos tungkol sa report niya. And then, natapunan siya ng kape ng sekretary ko. Nagalit siya at pinagmumura niya yung sekretary ko. And you know me, ayaw ako nakakakita ng ganun, Ali. Sinigawan ko siya para ipagtanggol yung sekretary ko. Sinabi ko na walang lugar ang katulad niya sa kumpanya ko. Nakunan niyo ng video without knowing the real context. Ako ang nagmukhang masama nang ipakita yun kay Dad.
Ayaw maniwala sa akin ni Daddy na pinagtanggol ko lang ang sekretary ko. He said na kahit ano pang dahilan, hindi dapat ako nanghihiya at naninigaw ng mga empleyado ko. Kaya pala. Grabe no, bossing. Buti pumayag ka na maglaylo muna sa kumpanya mo at maging regular na barista ka muna. Wala akong magagawa. Yun ang gusto ni Dad. Para daw maranasan ko magtrabaho sa isang mababang posisyon. But it's okay with me. Hindi na lang ako umangal. Sa isang buwan ko sa Alonso Cafe, nag-enjoy na rin akong gumawa ng kape. Masaya rin palang maging simpleng staff lang. Pero mabalik tayo, bossing. Yung tungkol sa bagong barista, sabi mo maganda. Reto mo naman sa akin, no? Umirap siya rito at nakaramdam ng inis bigla. Leave her alone, Ali. Irereto mo lang naman sa akin, bossing. Maawa ka naman. Gusto ko na magka-girlfriend. Tumatanda na ako, oh. She's too young for you. Iba na lang ang irereto ko sa'yo. Huwag na si Zoe. Si Miss Laurie na lang. Mas bagay kayo. Mula sa rearview mirror, nakita niya ang mapang-asar ng ngiti nito sa kanya. Huwag naman. Mukhang suplada yun at di papatol sa driver lang eh. Pero ikaw, bossing nakakahalata na ako. Bakit ayaw mong ireto sa akin yung bagong barista nyo? Crush mo, no? Umismid si Cole at napailing. I'm too old for that, Ali. Bata lang bang pwedeng magka-crush, bossing? Ikaw naman, aminin mo na kasi. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Pero crush mo nga, bossing. Whatever you call it, Ali. Nakita na kasi kami nung isang gabi sa hotel ko. Hindi ba nga nagpunta ako ron para sa emergency management meeting? Nung pauwi ako, natabig niya yung iced coffee ko. Mukha nga naligaw lang siya ron. Sobrang daldal niya. And I find her amusing. Ang hirap maging masungit kapag siya ang kaharap mo. That's why she piqued my interest. Kumbaga, na-love at first sight ka sa kanya, bossing. Bahala ka kung anong gusto mong itawag dun. Pero yun na nga. Tapos nakita ko pa siya ulit ngayong araw. I really thought she wouldn't recognize me. Pero nakilala pa rin niya ako. Hindi ko naman masabi sa kanya na ako talaga yun. Kabilin-bilinan ni Dad na walang dapat makakaalam na ako may-ari ng cafe na yun. Hindi na niya naintindihan pa ang isinagot ni Alice sa kanya. Naalala niya kasi ulit ang kakulitan ni Zoe kanina sa cafe at hirap siya sa pagpigil ng tawa tuwing napapanguso ito dahil binabara niya. Napangiti tuloy siya at napailing. Kinabukasan, nakangiti siyang binati ni Zoe pagpasok pa lamang niya sa staff room ng cafe. Nagtatali na ito ng apron sa bewang. May hairnet at visor na rin ito sa ulo. Good morning, Cole. Bati nito. Morning. Matipid na tugon niya bago pinasok sa locker ang kanyang bag. Nakidnap ka ba kagabi? Anong sinasabi mo? Kasi nakita kitang sumakay sa kotseng mamahalin. Mukhang nagkamali ka ng sinakyan. Kaya naisip ko na may humila sa'yo papasok kaya hindi ka nakaalma. Pinigilan niya ang mapangiti. Tumikhim siya kunwari at pinanatili ang seryosong muka. Tama ka. Nakidnap nga ako kagabi. May humila sa akin kaya napilitan akong pumasok sa kotse. Ang sakit nga ng braso ko sa pagkahila nila. Nanlaki ang mga mata nito at nilapitan siya. Talaga? Kamusta ka naman? Anong ginawa nila sa'yo? Sinaktan ka ba nila? Hala siya, bakit hindi ko tumawag ng pulis? Hindi naman nila ako sinaktan. Binabari nila ako pagkarating sa kanto. Nagkamali sila ng nakidnap. Napagkamalan akong si Joshua Garcia. Kamukha ka raw kasi. Aha? Talaga? Buti naman pinababa ka nila. Kinabahan ako sa'yo. Ano, ayos ka lang ba? Hindi ka ba na trauma? Sunod-sunod pang tanong nito at hindi napansin ang pagbibiro niya. Napabuntong hininga na lamang tuloy siya. Ayos lang ako, Zoe. Ito nga lang braso ko masakit. Naku, patingin nga ng braso mo. Sinubukan nitong hawakan ang braso niya ngunit natigilan ito bigla at tumitig sa mga mata niya. Unti-unting nanlaki ang mga mata nito. Bakit ko ba ginagawa to? Anito bago umatras palayo sa kanya. Sorry ha, masyado ba akong feeling close? Sorry, ganito lang kasi talaga ako ka-caring. Pinigilan niya muli ang mapangiti. Ganyan ka ka-caring kahit sa taong kakakilala mo lang? Hindi naman lahat pero madalas oo. Huwag mo masyadong gawin yun. Baka masana yung tao na yun sa pagiging caring mo. Tapos bigla ka magbago. Makakasakit ka lang. Hindi ako nagbabago no. Wala yun sa vocabulary ko. Kung ano ako ngayon, ganun ako habang buhay. Doon niya hindi napigilan ang mapangiti.
Nakita yun ng dalaga kaya muling nanlaki ang mga mata nito. Oy, nakita ko yun. Ngumiti ka, Cole. Kaagad nabura ang mga ngiti niya at tumikhim upang sumeryoso muli. Huwag ka na madaldal dyan. Magtrabaho na tayo. Pigil ang pagiging seryoso na wika niya. Maaga pa naman, hindi pa tapos yung shift ng papalitan nating barista. Kahit na, Zoe. Huwag ka na makulit, pwede? Alam ko na. Umiiwas ka sa akin kasi feeling close ako. Nakalimutan ko yung sinabi mo kagabi na huwag kitang kausapin kapag hindi tungkol sa trabaho. Sorry naman. Ikaw lang ang nandito kaya ikaw ang binati ko ng good morning at kinausap. Ang dami mong sinasabi. Ang ingay mo. Tumalikod na siya rito at muling napangiti bago naglakad palabas ng staff room. Sumunod naman sa kanya ang dalaga at inabot ang isang brown na apron at visor. Oh, apron at visor mo, Cole. Nakalimutan mo pa. Thanks. Tipid na tugon niya at kinuha ang mga yon. Sungit talaga. Padabog siya nitong nilampasan at mabilis na naglakad. Napangiti siyang muli habang sinusundan ito ng tingin. Lumipas ang 3 linggo. Nagamay na lahat ni Zoe ang kanyang trabaho sa Alonzo Cafe. Nanatili namang masungit sa kanya si Cole, ngunit nabawasan niya ng kaunti dahil na rin sa pagiging makulit niya. Katatapos lamang niyang ihanda ang isang iced coffee nang lumapit sa counter ang isang babaeng customer. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa plastic cup habang nakakunot ang noo. Sinong gumawa nitong kape ko? Tanong ng babae sa kanilang cashier. Lumingon sa kanya ang cashier. Kaagad siyang tumango at lumapit upang harapin ang customer. Ikaw ba ang gumawa nito, miss? Tanong sa kanya ng babae. Sa itsura pa lang nito'y halatang mayaman na. Mukhang mas bata ito sa kanya ng ilang taon. Opo ma'am, may problema po ba? Nakangiting tanong ni Zoe. Tinaasan siya ng kilay ng babae. Tinatanong mo kung anong problema? Ang pangit ng lasa nitong ginawa mo. Mali-mali pa. Kumunot ang noo niya. Kinuha niya ang resibong inabot nito at sinuri ang order kung may mali ba siyang nagawa. 2 shot ng espresso, oat milk at 2 pump ng vanilla syrup. Eksakto yun sa ginawa niya. Mukhang tama naman po ang nagawa ko base sa order mo, ma'am. Pero kung gusto mo, pwede akong gumawa ulit. Nakangiting Anya. Lagi na lang ba ganyan ang dahilan yung mga barista? Binabayaran kayo ng maayos tapos ganitong service ang gagawin nyo? Singal ng babae at umirap pa sa kanya. Nagsimulang magbulungan ng ilang customer sa paligid na nakakakita sa pangyayari. Malakas kasi ang boses ng babae kaya agaw atensyon to. Pinilit ni Zoe na manatiling magalang at nakangiti. Pasensya na po ma'am kung hindi mo nagustuhan ng lasa. Ano po bang gusto mong baguhin para maayos natin? Humisi ang babae. Wala kang alam sa ginagawa mo. Ang mabuti pa, huwag ka na magtrabaho rito. Makakasira ka lang sa image ng cafe na to. Napakorap siya. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang galit nito. Ma'am, sinunod ko naman ang order mo. Ngayon, kung hindi mo nagustuhan yung ginawa ko, pwede naman po nating palitan. Hindi kailangan na... Hindi na siya pinatapos ng babae. Walang pakundangan nitong isinaboy sa kanyang dibdib ang laman ng plastic cup na hawak nito. Napasinghap siya sa gulat. Ganoon na rin ang mga tao sa paligid. Tumalsik ang malamig na kape sa apron at manggas niya, habang ang ilang patak ay tumama sa kanyang pisngi at liig. Ma'am, ano ba? Sobra ka na ata. Gulat na angil niya sa babae. Ngunit hindi man lang niya ito nakitang nagsisisi sa ginawa. Humisi pa ito sa kanya. Maghanap ka ng ibang trabaho kung hindi ka marunong gumawa ng kape. Kung ako may-ari ng cafe na to, I will fire you immediately. Mahigpit na kinuyom ni Zoe ang kanyang mga kamay habang nakatago sa ilalim ng counter. Alam niyang tama ang ginawa niyang order. Alam niyang wala siyang pagkakamali. Ngunit sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya ng babae, pakiramdam niya naghahanap lang ito ng dahilan para mapahiya siya. Bago pa siya makasagot, lumapit na si Cole at humarang sa kanya upang harapin ang babaeng customer. Ma'am, tama na. Mariing wika ni Cole habang nakatingin sa babae. At sino ka naman at nakikialam ka? Nakataas ang mga kilay na tanong ng babae. Isa rin akong staff dito, ma'am. Sinunod ng kasama ko ang order mo. Kung hindi mo nagustuhan ng lasa, pwede namin palitan ng kape mo. Pero wala kang karapatang bastusin o buhusan ng kape ang bawat isa sa amin. Pamamahiya ng ginagawa mo, ma'am. Napasinghal ang babae. Teka nga, bakit ganyan mo ako kausapin?
Nasaan ang manager mo? Ipapatanggal kita, kasama yung babaeng nasa likod mo. Hindi mo na kailangan makausap ang manager namin, ma'am. Kung tinanggap mo lang sana ang offer ni Zoe na palitan ng kape mo, hindi sana aabot sa ganito. Hindi rin po valid na tapunan mo ng kape ang kasama ko para lang matunayan na tama ang mga sinabi mo. Sabi nga nila, kindness is free. Pero mukhang wala yun sa vocabulary mo, ma'am. Hindi mo ako masisisi na ginawa ko yun sa tatanga-tangang kasama mo. Ang dali-dali lang ng trabaho niya pero hindi niya magawa ng maayos. Ang dali-dali rin maging makatao, ma'am. Bakit hindi mo rin i-apply sa sarili mo? Napakagatlabi si Zoe habang pinapakinggan ang pakikipagtalo ni Cole sa babaeng customer. Hinawakan niya ang lalaki sa braso at bumulong. Cole, wag mo nang patulan. Baka lumalapat pareho tayong malalagot kay Miss Dory. Hayaan mo ko, Zoe. Stay put ka lang dyan. Pabulong na tugon nito habang ang mga matay na sa babae pa rin. Mas lalong kinabahan si Zoe nang lumapit ang isang lalaki na sa hula niya ay kasintahan ng babaeng customer. Hoy, bakit ka ganyan makipag-usap sa girlfriend ko, ha? Sino ka ba sa akala mo? Huwag mo siyang binabastos, ha? Galit na singit ng lalaki na bagong dating. Ang girlfriend mo ang unang nambastos, sir. Mariing tugon ni Cole. Wala akong pakialam. Ganyan ba talaga mga staff dito? Kayo na nga mali pero kayo pa ang matapang. Parang kayo lang din ng girlfriend mo, sir. Kayo na nga ang mali at gumagawa ng gulo rito, pero kayo pa ang matatapang. Hindi ba kayo nahihiya sa mga kapwa niyo customer? Nakatingin na silang lahat sa inyo. At alam nating lahat na hindi kaming mga staff ang dehado rito. Kayo mismo. Kaya kung ako sa inyo, aalis na lang ako at hindi nagagawa pa ng eksena. Naaabala niyo rin kasi ang trabaho namin, sir. Hindi sa lahat ng pagkakataon, customer is always right. This time, kayo na ang mali. Bumakas ang matinding galit sa mukha ng lalaki. Napatili si Zoe maging ang iba pang mga nanonood nang dumukwang ang lalaki sa counter upang kwelyuhan si Cole. Ang tapang mo magsalita, ha? Gusto mo bang matanggal sa trabaho mo, ha? Ngunit hindi man lamang nagpakita ng takot si Cole. Sa halip, inangat nito ang isang kamay at dahan-dahang inalis ang kamay ng lalaki sa kwelyo nito. Kitang-kita ni Zoe ang pagniwi ng lalaki na tila nasasaktan sa ginawa ni Cole. Aray, bitiwan mo ang kamay kung barista ka. Reklamo ng lalaki. Binitiwan nga ni Cole ang kamay nito at sabay na itinulak ito palayo sa counter. Muntik na itong mawala ng balanse kung hindi lang nakahawak sa girlfriend nito. Pasensya na ulit, sir. Makakaalis na kayo. Mariing wika ni Cole. Hindi naman nakapagsalita ang lalaki habang iniinda pa rin ang kamay na nasaktan. Let's go, hon. Hindi na tayo babalik ulit dito. Wika ng babaeng customer habang hinihila na palabas ang kasintahan nito. Nang tuluyang makalabas ng cafe ang dalawa, binalingan naman siya ni Cole. Ayos ka lang, Zoe? Tanong nito. Napakurap-kurap siya habang nakatitig sa mukha ng binata. Hindi pa rin siya makapaniwala na ipinagtanggol siya nito. At dahil nakatulala siya, namalayan na lamang niyang pinupunasan na siya nito ng tissue sa pisngi at sa liig. Inaalis nito ang mga tumansik na iced coffee sa kanya. Pumasok ka na sa staff room at magbihis. Basang-basa ang uniform mo. Mag-undertime ka na lang. Ako na bahala rito. Ha? Hindi ko naman kailangan na mag-undertime. Kaya ko pa naman eh. Magbibihis lang ako. May baon naman akong uniform. Umirap ito at bumuntong hininga. Nagulat siya nang hilahin siya nito sa kamay. Kaagad nag-init ang kanyang pisngi. Teka, saan mo ko dadalhin? Walang nakatao sa bar station. Bingi ka ba? Sabi ko, umuwi ka na at mag-undertime ka. Tinawag nito ang isa pang barista na nakabreak sana at sinabing ito muna ang tumao sa bar station. Pagkatapos, muli siyang hinila ng binata. Ayos nga lang kasi ako, Cole. Sayang din ang sahod ko. Saka bakit di ka mong nagdedesisyon? Manager ka ba? Zoe, pwede ka nang umuwi. Singit ni Miss Dory na kalalabas lamang mula sa staff room. Pero, Miss Dory, kaya ko pa naman. Teka, alam mo po ba yung nangyari sa counter? I was there. Nakita ko ang nangyari. As a manager, gusto ko ring harapin ang gulo kanina pero nandun naman si Cole. Napakunot ang noo ni Zoe. At ayos lang po sa'yo na ganun ang ginawa ni Cole? Tumawa ito. Kung ako man, ganun din ang gagawin ko. Napakayabang naman kasi talaga ng dalawang customer na yon. Hindi sila kawalan kahit hindi na sila bumalik. Hindi ba, Cole? Tinatamad na tumango naman ang binata. Nagtatakang tinitigan ni Zoe si Miss Lori at si Cole. May napapansin talaga siyang kakaiba sa dalawa. Sa 3 linggo niya sa Alonzo Cafe, napapansin niya na parang mas boss pa kung kumilos si Cole kaysa kay Miss Lori.
Natigil siya sa pag-iisip nang hatakin na siya ulit ni Cole papasok sa staff room. Nang makapasok, kaagad na inalis ni Zoe ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng binata. Teka nga Cole, alam mo napapaisip na talaga ako. Bakit na naman? Hindi ka pinagalitan ni Miss Dory sa ginawa mong pagsagot-sagot sa 2 customer natin kanina. Hindi rin siya umangal sa suggestion mo na mag-undertime ako. Tapos nitong mga nakaraang araw at linggo, palagi ko napapansin na mas may authority ka pa kaysa sa kanya na manager. Sino ka ba talaga? Ang dami mong napapansin. Magbihis ka na nga lang at linisan mo yung sarili mo. Hinagis dito sa mukha niya ang isang malinis na face towel. Napasimango tuloy siya. Ano, magbibihis ka ba o hindi? Baka naman gusto mong ako pa magbihis sa'yo, Zoe. Nakataas ang mga kilay na hamon nito sa kanya. Napairap siya kahit pa sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib dahil sa hindi malamang dahilan. Nilinis mo lang ang usapan. Umamin ka nga. Siguro inaakit mo si Miss Dory, no? Kaya pinapaboran ka niya palagi. Diyos ko naman, Cole. Nasa 40s na si Miss Dory. Oo, wala siyang asawa pero mali ang ginagawa mo na inaakit mo siya. Tumitig ito sa kanya at maya-maya'y natawa. Ang dumi mo naman mag-isip, Zoe. O bakit? Mali ba ako? Yun lang kasi naiisip kong dahilan kung bakit ka ganyan umasta. Mas boss ka pa kaysa sa kanya. Under mo si Miss Dory, ano? Magjowa nga ata kayo. Napakamot ito sa batok at muling natawa. Hindi ko inaakit si Miss Dory, okay? Hindi kami magjowa. Sapat na yun na sagot ko para hindi ka magselos. Napakurap-kurap siya at muling pinamulahan ng pisngi. Ako? Nagsiselos? Hindi Bakit ako magsiselos sa inyong dalawa? Hindi ko rin alam. Masyado mo kasi akong binibigyan ng pansin. At sa pagkakaalam ko, hindi mo pagtutuunan ng pansin ng isang tao kung hindi ka interesado. Hindi ako interesado sa iyo, Cole. Okay, sabi mo eh. Sige na, magbihis ka na. Kailangan ko na rin bumalik sa trabaho ko. Naiinis na napairap siya. Kasi naman, ayoko nga sanang mag-undertime. Sayang ang sahod ko. Ibibigay ko sa iyo ang sahod ko ngayong araw kung yun ang pinoproblema mo. Ano ka? Baliw? Bakit mo naman gagawin yun? Para matigil ka na sa kakareklamo mo. Kailangan mo nang umuwi para makapagpahinga ka. Alam ko na bigla ka sa inasal ng babaeng customer kanina. Natigilan siya dahil sa pagbanggit nito sa nangyari kanina. Ewan ko ba sa customer na yon? Parang hindi ko gets kung saan nanggagaling yung galit niya. Ano? Dahil lang sa hindi niya nagustuhan yung lasa ng kape na ginawa ko, magwawala siya ng ganun at ipapahiya ako? Saka ganun naman talaga ang lasa ng in-order niya. Dapat sana chocolate drink na lang ang in-order niya kung gusto niya ng matamis at masarap. Hindi mo ba siya kilala, Zoe? Hindi Bakit? Kasi yung ginawa niya kanina, parang masyadong halata na gusto ko lang talaga niyang ipahiya. Wala siyang valid na reason para gawin sa'yo yun. Alamin mo kung sino yun. Baka may taong may galit sa'yo nang hindi mo nalalaman. Kaya gusto kong mag-undertime ka para malaman mo yun. Napaseryoso siya at napabuntong hininga. Nagmadali na siyang magbihis ng malinis na damit bago nagpaalam kay Miss Dory na uuwi na. Paglabas niya ng cafe, hindi niya inasahan na naroon pa rin sa labas ang babaeng customer kanina. Lumapit ito sa kanya nang makita siya. Sabi ko na nga ba lalabas ka rin? Nakangising wika nito. Kumunot ang noon ni Zoe at hinagilap ng mga mata ang boyfriend nito. Nasa loob ng kotse ang boyfriend ko. Mas mabuting tayo lang ang mag-usap. Sino ka ba? Matapang na tanong niya. Pwede bang diretsahin mo ko? Wala ako sa trabaho ngayon kaya kapag may ginawa ka na namang katarantaduhan sa akin, hindi na ako mangingimang patulan ka, miss. Humisi ito. Feisty. Yan ang gusto ko. Huwag ka na nga magpaligoy-ligoy pa. Sino ka ba talaga ha? Bakit ang basagulera mo? Muli itong umisi at inilahad ang palad sa harap niya. I'm Cyril, your half-sister. Natigilan si Zoe at pinakatitigan ang mukha ng babae. Kaya pala iba ang pakiramdam niya nang makita ito. Ito pala ang anak ng nanay Sonia niya sa pangalawa nitong asawa. 10 years old siya at 5 years old ito nang minsang makita niya. Mas matanda siya rito ng 5 taon, ngunit kung umasta ito sa kanya'y walang respeto. Mukhang gulat na gulat ka, Zoe. Hindi na kita tatawaging ate, since hindi naman kita tinuturing na kapatid. Siguro kaya hindi mo ko nakilala kaagad, kasi bata pa tayo nang ipakilala tayo ni Mommy sa isa't isa. Sa US din ako nag-aral at lumaki, kaya hindi mo talaga ako namukaan. At ayon sa kwento ni Mommy, matagal mo na siyang hindi pinagbibigyan na makita ka.
Actually, maganda nga yun eh. Para kasi kay Dad, wala na dapat kayong lugar sa buhay ni Mommy. Kumuyom ang mga kamao ni Zoe sa labis na galit. Hindi ko alam kung anong sadya mo rito, Cyril, para guluhin ako sa trabaho at gumawa ng eksena. Tama nga si Cole. Halatang halata na may personal kang galit sa akin para lang magalit ka ng ganun kanina. Sabihin mo nga sa akin, ano bang problema mo? Bakit hindi mo ba ako diretsahin? Gusto mo ng diretso? Pwes, sabihin mo sa tatay mo na tigilan na ang pagpunta sa bahay namin para makita si Mommy. Anong ibig mong sabihin? Ang tatay mo, nakita siya ni Dad doon sa birthday party ni Mom. I'm sure alam mo yon. At hindi lang yon. Ilang ulit din namin siyang nakitang umaaligid sa bahay namin. Talaga bang ganun kakulit ang tatay mo? Nilayuan na nga siya ni Mommy pero habol pa rin siya ng habol. Masaya na ang pamilya namin. Kaya bakit hindi na lang kayo lumugar kung saan kayo nababagay? Mariing nagdikit ang mga labi niya sa sobrang gigil. Hoy Cyril, para lang sabihin ko sa'yo ha, kahit anong sabihin mo, dati pa ring asawa ni tatay si nanay. Bakit hindi mo pagsabihan si nanay na wag na akong kulitin para kausapin siya? Kasi kung ako ang tatanungin, wala na akong pakialam sa kanya dahil iniwan niya kami ng tatay ko noon. At kung nagagalit kayo na umaaligid ang tatay ko sa bahay niyo, anong masama ron? Sinaktan ba niya kayo? Ginulo? Anong masama? Pinagsisiksikan pa rin ng tatay mo ang sarili niya sa pamilya namin. Bakit hindi mo siya pagsabihan? Ilang beses ko na siyang pinagsabihan pero matigas ang ulo niya, Cyril. Hindi ko kontrolado ang tatay ko at hindi ko rin siya masisisi kasi mahal pa rin niya si nanay. Pwes, kapag hindi siya tumigil sa ginagawa niya, baka mapilitan kami na ipatambot siya sa mga pulis. Natawa ng mapakla si Zoe. Yan ba dahilan kung bakit ka nagpunta rito, Cyril? Para gumawa ka ng eksena sa pinagtatrabahuhan ko? Para palayuin si tatay kay nanay? Oo, at hindi lang yon. Gusto kong ipamukha sa iyo ang lugar niya ng tatay mo. Na kahit anong gawin niyo, hindi na kayo babalikan ni Mommy. Pwes, isaksak mo sa baga niyo ng daddy mo si nanay. Hindi ko siya kailangan at wala na akong pakialam sa kanya. Hindi ko kailangan ng nanay na nangiiwan ng anak dahil nasilaw sa pera. Oh, baka lang hindi mo alam, Cyril. Pinakasalan lang ni nanay ang daddy mo kasi mayaman siya. Hindi ko lang alam kung mahal ba siya ni nanay. Ano kaya kung tanungin mo siya? Baka nga nabuo ka lang ng pilit eh. Hindi gaya ko na nabuo sa pagmamahal. Bumakas ang matinding galit sa mukha nito. Nagulat siya nang malakas siya nitong sinampal sa pisngi. Nang makabawi ay sinampal niya rin ito pabalik. Mas malakas. Sa lakas ng pagkakasampal niya ay nawalan ito ng balanse at nasubsob sa pavement. Kaagad lumabas ng kotse ang boyfriend nito at galit na sinugod siya. Hoy! Bakit mo sinampal ang girlfriend ko, ha? Hinintay niyang makalapit ito sa kanya, ngunit hindi yun nangyari. Tumilapon kasi ito dahil sa malakas na pagkakasipa ni Cole na nasa harap na niya ngayon. Hanggang dyan ka lang. Kalmado, ngunit mariing banta ni Cole sa lalaki. Tumayo naman ang lalaki habang tila iniinda ang balakang. Masama ang tingin nito sa binata. Walang ya. Ikaw na naman. Ang hilig mong makialam eh, no? Hindi tama na makisali ka sa away ng mga babae. Nakita kong sinampal niya ang girlfriend ko. Malamang makikisali ako. Ngumisi si Cole. Kaya nga nandito rin ako para makialam. Kung ako sa'yo, aalis na ako. Isama mo na yung girlfriend mo na kulang sa pansin. Nagpunta lang dito para gumawa ng eksena. Napasinghap si Cyril sa tinura ng binata. Ganon din si Zoe na hindi pa rin makapaniwalang lumabas pa talaga si Cole upang tulungan siya. Talagang lakas ng loob mo ah. Bakas ang galit na wika ng lalaki. Ano? Hindi ka man natatakot na mawalan ng trabaho? Kayang-kaya ka naming ipatanggal sa trabaho mo. Kayong dalawa. Napalunok si Zoe at hinawakan sa braso si Cole. Cole, tama na. Bumalik ka na sa loob. May trabaho ka pa. At saka baka madamay ka pa at mawalan ka ng trabaho. Sige ka. May nakatawa ka sa bar station, Zoe. At hindi kita pwedeng hayaan dito na mag-isa at pinagtutulungan ng mga gagong to. Tugon ng binata. Napalakas pa yon kaya narinig ni Cyril at ng boyfriend nito. Kami ba ang tinatawag mong gago, ha? Maangas na tanong ng boyfriend ni Cyril. Nalapit sana ito kay Kiel upang maghamon, ngunit muli itong sinipa ng binata. Sa pagkakataon na yon, sa tuhod na tumama ang sipa ni Cole. Kaya naman, napahiyaw sa sakit ang lalaki at napahawak sa nasaktang tuhod. Ah! Buisit ka! Reklamo nito.
Umalis na kayo habang nagtitimpi pa ako sa inyo. Muling banta ni Cole. Gigil naman itong itinulak ni Cyril sa dibdib. Who do you think you are, ha? Anong karapatan mong paalisin kami rito? Barista ka lang naman dito. Ilugar mo yung tapang mo, lalaki. Ngumisi si Cole na para bang may sinabing nakakatawa ang babae. Gusto mo ba talagang ilugar ko ang sarili ko? Sige, ito lang ang sasabihin ko. Wala akong pakialam kahit isumbong niyo pa ako sa manager ng cafe na to. Makikialam ako hanggat gusto ko dahil ayokong inaapi o sinasaktan niyo si Zoe sa mismong harap ko. So now let's cut the chase. Hindi niyo ako kilala, pero magpapakilala na ako ngayon. I'm Cole Sander Alonzo, the CEO of Alonzo Group of Companies. Isa lang ang Alonzo Cafe sa maraming business na hawak ng kumpanya ko. Nice meeting the two of you. Nanlaki ang mga mata ni Zoe kasabay ng kanyang pagsinghap sa narinig. Ganon din ang nakita niyang reaksyon ni Cyril at ng boyfriend nito. Is that true? Paniniguro ni Cyril. I don't have to prove anything to you. Kung ayaw niyang maniwala sa sinabi ko, wala akong pakialam. Bragging my power and position isn't my thing. But you gave me no choice. Wala akong balak na sabihin sa inyo kung sino ako. Pero hindi ko kayang panoorin na pagtulungan niyo si Zoe. Kaya hinahamon ko kayong dalawa. Go on and make another move against Zoe. May kalalagyan kayo. Kanina pa kayo nang babastos ng staff ko at hindi ko kayo palalampasin kung hindi pa rin kayo titigil. Gigil na susugod sana kay Cole ang lalaki ngunit pinigilan ito ni Cyril sa braso. Stop, babe. Umalis na tayo rito. This isn't worth it. What? Hindi pwede. Naniniwala ka talaga sa ugok na yan na siyang may-ari ng cafe na to? I said let's go. Mariin ng wika ni Cyril at hinatak na sa braso ang kasintahan. Wala naman itong nagawa at nagpahila na. Naiwang nakanganga si Zoe habang katabi si Cole. Nakatingin na sa kanya ang binata at nagsalita ito. I told you so. Tama nga ako sa sinabi ko kanina na may personal na issue sa'yo ang babaeng yun. Ano na pag-usapan nyo? Nagpakilala ba siya sa'yo kung sino siya at anong problema niya, Zoe? Imbes na sumagot sa mga tanong sa kanya ni Cole, napatitig lang si Zoe sa mukha ng binata. Hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi nito kahit pa may kutob na siya noong una pa lang. Sandali, naguguluhan ako, Cole. Totoo ba yung mga sinabi mo kanina? Ikaw ang may-ari ng cafe na to? Na CEO ka ng kumpanyang may hawak nito? Natigilan ito at napabuntong hininga. Mukhang wala na akong lusot since nasabi ko na. But yes, oo Zoe. Ako nga ang CEO ng kumpanyang may hawak nitong cafe kung saan ka nagtatrabaho. Pero hindi ko gets. Bakit ka nandito at nagtatrabaho bilang barista kung mayaman ka? It's a long story, Zoe. Baka mainip ka lang kapag sinabi ko sa'yo. Alam ba to ni Miss Lori? Siyempre alam niya. Siya lang ang nakakakilala sa akin dito sa branch na to. Hindi rin kasi ako active sa kahit na anong social media. I also don't do interviews kaya kaunti lang ang nakakakilala sa akin sa personal. Napahawak sa kanyang noo si Zoe habang pinoproseso sa utak ang mga nalaman. All this time, kaya pala mas boss ka pa umasta kay Miss Lori kasi ikaw naman talaga ang boss. Tapos, pinag-isipan pa kita na inaakit mo siya. Tinanong kasi kita noong una kung ikaw nga yung lalaking natapunan ko ng kape noon sa hotel, di ba? Pero tinanggi mo. Naniwala naman ako. Ikaw naman pala talaga yun. Bakit ba ako nagpauto sa'yo? I had to deny it. Ayaw ni Dad na may makakilala sa akin habang nagtatrabaho ako bilang barista dito. Ibig sabihin, yung daddy mo may pakana kung bakit ka nagpapanggap na barista? Tumango ito. Yes, he wanted to teach me a lesson. Gusto niyang maranasan kong maging regular employee, which is wala namang problema sa akin. I enjoy being a barista. Marami ako natutunan. Ang ayaw ko lang talaga, yun nakita ko kanina na ginawa sa'yo ng babaeng yun. Naku, paano yan? Hindi ba sabi mo ayaw ng daddy mo na malaman ng iba kung sino ka talaga? Ngayon alam ko na kung sino ka. Pati si Cyril at yung kupal niyang boyfriend alam na rin. Nakibit balikat to. I don't care. Hindi ako nagsisisi sa ginawa kong yun. Kung hindi ko ginawa yun, aapihin at aapihin ka nila. Sometimes, you need to show them na mas mataas ka sa kanila para hindi ka nila tapak-tapakan. Kapag kasi alam nilang wala kang kapangyarihan, maliit din ang tingin nila sa'yo. And for that, I have to step in. Para ipakita sa kanila na mali sila ng kinakalaban. Na may kakampi kang katulad ko. Ngayon, magdadalawang isip na silang kalabanin ka ulit. Napatitig siya ng mariin sa mga mata ng binata. Hindi naman ito bumitiw ng tingin
at nakipagtagisan sa kanya. Why are you looking at me like that? May dumi ba sa mukha ko, Zoe? Hindi lang ako makapaniwala sa mga nalaman ko at lalong hindi ko alam na kaya mo kong ipagtanggol ng ganon. Salamat ha, pero hindi mo naman kailangan gawin yon. Nahigit niya ang hininga nang iangat nito ang isang kamay. Hinawi nito ang ilang hibla ng kanyang buhok na nakaharang sa mata niya. Alam kong hindi ko kailangan gawin yon, pero hindi ko kayang panoorin na pinagtutulungan ka. Tell me, Zoe, anong atraso mo sa kanila? Bakit kanila pinag-iinitan? Napakurap-kurap siya at hindi kaagad nakasagot sa labis na kabang nararamdaman. Kasi si Cyrene, kapatid ko yun sa mother side. Ngayon ko lang din nalaman na kapatid ko siya nang sabihin niya sa akin mismo. Kumunot ang noon nito. That woman is your half-sister? Pero bakit ganun kanya tratuhin? Nagagalit siya kasi yung tatay ko, nangungulit pa rin sa mommy niya. I mean, sa nanay ko. Mula kasi na mag-asawa ulit yung magaling kong ina, binawalan na siyang makipagkita kay tatay kahit may anak pa siya. Pero kung ako lang daw, pwede naman daw makipagkita, pero kapag si tatay hindi na pwede. Pero para sa akin, wala nang point para makipag-usap ako sa nanay ko. Pinabayaan na nga kami eh. Tapos may asawa at anak pa siyang mapagmataas na akala mo sila yung naunang pamilya. Wala, ayaw ko lang makipagkompetensya sa atensyon niya. Masaya na rin siya sa pangalawang pamilya niya. Hindi na para makisiksik pa kami ni tatay sa buhay niya. But you said, nangungulit pa rin ang tatay mo sa nanay mo. Do you mean? Oo, Cole. Mahal na mahal pa rin ni tatay si nanay. Wala eh. Kahit iniwan siya at pinagpalit, mahal na mahal pa rin niya. Nakakatakot tuloy magmahal kung ganun lang din. Yung tipong mas mahal mo na yung taong yun kaysa sa sarili mo. I want to feel that kind of love though. Tinaasan niya ito ng kilay. Ano? Gusto mong magmahal na katulad ni tatay? Yung pagmamahal na nagmumukha ka ng tanga at martir? I don't know. Parang ang sarap lang magmahal ng ganun. Yung kahit nasasaktan ka na, mahal mo pa rin yung tao. Hindi ko pa kasi nararanasan yun. Sa tanda mo nang yan? Grabe ka naman makatanda. 32 pa lang ako, Zoe. I spent all my life in our company. Kaya hindi ako nagkaroon ng oras para sa love na yan. Huwag mo nang subukan. Baka matulad ka sa tatay ko. You can't blame your father. Ang sabi nga nila, kapag nagmahal ka, hindi mo matuturuan ng puso mo kung kailan ka titigil magmahal o kung sinong mamahalin mo. At ikaw, kahit hindi mo sabihin, alam kong mahal mo pa rin ang nanay mo kahit anong mangyari. You're just hurt. Napairap siya at umiwas na lamang ng tingin. Hindi ko rin alam, Cole. Thank you nga pala sa pakikinig ha. Bumalik ka na sa loob. Baka hanapin ka na ni Miss Lori. Humisi ito sa kanya. I'm the boss here. Nakalimutan mo na ba? Oo nga pala. Pero sabi mo nga, regular na staff ka muna rito dahil sa utos ng daddy mo. I'm sure makakarating sa kanya yung eksena kanina sa loob, pati dito sa labas. May nakita kaya akong nag-video kanina ng pasimple. Nawala lang sa isip ko na sitahin kasi ang intense na mga pangyayari kanina. Lagot ka sa daddy mo. I don't care kung makarating sa kanya. Wala akong masamang ginawa. Nagpakatao lang ako. Yun naman ang gusto niya. Tinulungan pa nga kita eh. He should be proud of his son. Nasaan nga pala ang mami mo? Wala na siya. Namatay siya after ipanganak yung kapatid ko na sumunod sa akin. Few months after, hindi rin kinaya ng baby at sumunod din kay mommy. That's why kami na lang ni dad ang magkasama. Hindi na ulit nag-asawa si dad. Wow, sana all loyal no? Hindi tulad ng iba riyan. Naisip mo na naman bang nanay mo? Masama lang talaga ang loob ko sa kanya. Ewan ko ba? Kahit ang tagal-tagal na nun, hindi ko pa rin magawang kalimutan. Kasi naman nakikita ko pa rin na nahihirapan si tatay. Stop thinking about negative things, Zoe. Valid yung nararamdaman mo, pero hindi masama na minsan pakawalan mo yung sarili mo sa galit. Wow, kailan ka pa naging mahilig magbigay ng advice, Mr. CEO? Nagulat siya nang takpan nito ang bibig niya gamit ang hintuturo nito. Shh! Ang ingay mo. Baka may makarinig sa'yo. Apektado man sa ginawa nito, ay inalis niya ang daliri nito sa labi niya. Ano ka ba? Kahit may makarinig sa akin na tinawag kitang CEO, ano naman ngayon? Sure ako na mabubuking ka rin. Yung si Cyril at boyfriend niya, siguradong gagawa ng paraan yun para malaman kung totoo bang CEO ka. Tapos ipagkakalat nila yung ginawa mo sa kanila para baliktarin ka. Marumi sila maglaro. Ako nga, di ba?
Sinabuyan ng kape dahil lang sa hindi niya nagustuhan yung lasa? Hindi na niya magagawa yun sa'yo ulit, Zoe. I promise. Napatitig siya kay Cole sa pagiging sinsero ng boses nito. Ngumiti ito sa kanya na minsan lamang niyang makita. Totoo ba yung nakikita ko, Cole? Ngumingiti ka? Gulat na tanong niya. So, ano naman kung umingiti ako? Bawal ba? Minsan mo lang kaya gawin yan. Madalas seryoso ka. Palagi mo nga akong sinusungitan. Natawa ito ng bahagya. Hindi naman talaga ako masungit, Zoe. Part lang yun ng acting ko bilang barista. Ayoko kasi na may maging ka-close na staff para maiwasan na mabuking ako. Kaya lang, hindi ko na mapigilan eh. You're just too hard to ignore. Nag-init ang pisngi niya. Wow ah. Sinasabi mo bang mahirap akong hindi pansinin kasi kakaiba ako? You could say that. Kakaiba ka naman talaga, Zoe. Talaga? Baka crush mo na ako niyan. Pangbata lang yun. Eh di like. Ganon din yun. Magkaiba nga yun, Zoe. Ano bang pinagkaiba ng crush at like? Isang taong nakakuha ng atensyon mo, ganon. Like is a deeper feeling. Paano mo naman nasabi? Naranasan mo bang makagusto sa isang babae? Well, I think yes. Kumalabog ang dibdib ni Zoe at napatitig ng mariin sa mga mata ng binata. Ganon din ang ginawa nito. Kanino ka naman may gusto? Ay hindi, bakit pa ba ako nagtatanong? Alis na nga ako. It's you that I like, Zoe. Tila huminto ang mundo niya, para siyang aatakihin sa puso, lalo na nang muling ngumiti sa kanya si Cole. Cole, ano ba yung sinasabi mo? Ngumisi ito at humakbang palapit sa kanya. Relax, Zoe. Sinabi ko lang na gusto kita. Parang mahihimatay ka na. Kasi naman ikaw, pabigla-bigla ka. Crush lang yung pinag-uusapan natin kanina at nagbibiro lang ako. Hindi ako nakikipagbiroan, Zoe. I just thought that you need to know about my feelings. No pressure. Napakurap-kurap siya habang dinadama ang pagwawala ng kanyang puso. Hindi siya mapaniwala sa inamin nito, na ang isang katulad niya ay nagustuhan ng katulad ng binata. Bakit, Cole? Naguguluhang tanong niya. Anong bakit? Bakit mo ako gusto? Nag-isip ito kunwari. Maybe because you're loud? Makulit ka pero madaling matuto. Maingay ka pero nasa lugar. Masipag ka rin at matalino. And most of all, you're pretty inside and out. Naks naman sa mga pagganon. Hindi ikaw yan, Cole. I know, mahirap akong paniwalaan. After all, wala pa tayong isang buwan na magkakilala. We can take our time. Basta ako, sigurado akong gusto kita, Zoe. Required ba na sagutin ko yan, Cole? Of course not. Like I said, no pressure. Gusto ko lang talagang malaman mo nararamdaman ko. Akala ko sasagutin na kita ngayon eh. Sasagot sana ako ng oo. Natawa ito. What? Charot lang. Umamin ka nga sa akin, Zoe. Do you like me? Huwag ka na nga magtanong. Saka ko nasasagutin yan. Baka mamaya ine-eme-eme mo lang ako. Of course not. Hindi ako ganun. Hindi ko sasabihin na gusto kita kung hindi ako sigurado. Oo na. Salamat ulit. Kahit alam ko na ngayon na boss talaga kita, ayos lang bang hindi kita tawagin na sir? Oo naman. In fact, mas gusto ko yun. Ilang segundo katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa. Maya-maya'y inalis niya ang bara sa kanyang lalamunan. Paano? Uwi na ako ah. Tatalikod na sana siya, ngunit pinigilan siya nito sa braso. Wait, I'll just call someone. Binunot nito ang cellphone sa suot na pantalon at may tinawagan. Napaawang na lang ang bibig ni Zoe dahil batid niyang bawal ang may cellphone kapag nasa trabaho. Talagang ang ito ang boss dahil hindi yun pinuna ng manager nilang si Miss Lori. Hello, Ali? Wika ni Cole sa kausap sa cellphone. Pumunta ka rito sa tapat ng cafe. Ihatid mo si Zoe sa bahay nila. Nang ibaba ni Cole ang cellphone, muli siya nitong tiningnan. Ipapahatid na kita sa driver ko. Huwag na, Cole. Nakakahiya naman. Kaya ko naman mag-commute. I insist. And I don't take no for an answer. Tumingin ito sa kalsada at nakita niya ang isang mamahaling kotse na tumigil sa harap nila. Lumabas mula roon ang isang lalaki na tila mas matanda lang sa kanya ng kaunti. Nakangiti ito sa kanya at pinagbuksan siya ng pinto sa backseat. Pasok ka na. Wika ni Cole sa kanya at bahagya pa siyang itinulak papasok sa kotse. Sure ka? Baka mamaya singilin mo pa ako ah.
Kung maniningil man ako, hihilingin ko na lang na magustuhan mo ako pabalik, Zoe. Pero hindi kita pipilitin. I will just wait for the right moment. Pinamulahan siya ng pisngi. May right moment ka pa riyan? Sige na nga, hindi na ako mag-iinarte. Makakatipid pa ako ng pamasahe at oras. Tigil ang ngiti na sumakay na siya sa kotse. Bago sumara ang pinto, narinig pa niyang nagsalita si Cole. Ingatan mo yung si Zoe, Ali. Mamahalin ko pa yan. Napairap si Zoe at pinigilan muli ang mapangiti. Ang corny ng lalaking to. Pabulong na wika niya. Maya-maya pa'y pumasok na rin ng kotse ang driver na si Ali at pinaandar na yon. Katulad niya ay madaldal din si Ali at naging kasundo niya ito kaagad hanggang sa maihatid siya nito sa bahay. Pag-uwi sa kanilang bahay, hindi niya naabutan ang kanyang ama roon. Sa mga sumunod na araw, nawala na sa isip niyang banggitin sa ama ang ginawang panggugulo ni Cyril sa kanya. Naging mas malapit na rin sila ni Cole sa isa't isa. Nakausap mo na ba yung daddy mo? Tanong niya kay Cole habang nasa staff room sila at tapos na ang duty. Yes, kinausap niya ako tungkol dun sa video na kumalat. Luckily, hindi na ako yung nagmukhang masama sa video. Kitang-kita kasi na yung boyfriend ng half-sister mo yung pasugod sa'yo. At pinagtanggol lang kita. And you know what? I just found out na itong pagpapanggap kong barista ay hindi pala parusa ni Dad para sa akin. Gusto lang pala niya akong ipahinga sa corporate world. Nakikita niya kasi na subsub ako sa trabaho. Naisip niya na since ayaw ko naman tumigil sa trabaho, dito na lang niya ako sa cafe pinadala. Which is good dahil nakahinga nga ako kahit papano. Kahit nakakapagod dito sa cafe, at least sa isang bagay lang ako nakafocus. And you know what's the best thing that happened sa pagpapanggap kong barista? I happened to meet a special girl like you. Nag-init ang kanyang pisngi at hindi na napigilan ang mapangiti. Mahigit 1 linggo na ang lumipas mula nang umamin to sa kanya, ngunit kinikilig pa rin siya sa mga banat nito. Ayos ka talaga kung bumanat, Mr. CEO, ah. Hindi banat yun, Zoe. I'm just telling the truth. Mahirap kayang maniwala sa mga sinasabi mo. Baka mamaya part lang yan ng pagpapanggap mo bilang barista. Nagulat siya nang lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa magkabilang braso. Nagwala ang kanyang dibdib dahil sa tensyong nararamdaman. Anong ginagawa mo, Cole? I want you to look into my eyes, Zoe. Nakatingin na ako. Bakit ba? Uulitin ko yung sinabi ko kanina. At tingnan mo ako sa mga mata kung may bahid ng pagsisinungaling ang mga sasabihin ko sa'yo. Para kang timang. You're a special girl to me, Zoe. Meeting you here was one of the best things that happened to me. Sa maniwala ka o hindi, yun talaga nararamdaman ko. Baka naman pati yung sinabi kong gusto kita, hindi mo pa rin pinaniwalaan. Gusto mo bang ulitin ko? Napakurap-kurap siya habang nakatitig sa mga mata ni Cole. Oo, nakikita niyang sinsero nga ang binata sa mga sinasabi nito. Ngunit kung uulitin pa nito ang sinabi noon na gusto siya ng binata, baka mahimatay na siya sa kilig. Huwag na, naniniwala naman ako. Bitiwan mo na kaya ako. Ngumisi ito at dahan-dahang binitiwan ang magkabila niyang braso. Good. Akala ko pati yun hindi ka naniniwala. Baka lang kasi gusto mo nang ligawan kita. Para naman makampante ka na hindi lang ako hanggang salita. Ano, gusto mo ba? Ikaw ang bahala. So, payag ka na manligaw ako? Napaiwas siya ng tingin. Ayos lang naman sa akin. Napangisi ito. Are you sure? I'm not turning back, Zoe. Kapag naumpisahan ko ng ligawan ka, hindi mo na ako mapapaatras. And I'll make sure that you'll fall for me too. Napakagatlabi si Zoe. Gusto niyang sabihin na na-fall na rin siya rito, ngunit hindi niya magawa. Isang tipid ng ngiti na lamang ang isinagot niya sa binata kahit patila sa sabog na ang kanyang puso. Isang gabi, maagang umuwi ang kanyang ama at nauna pa itong makauwi sa kanya. Tay, ang aga mo yata ngayon. Nagmano siya rito. Ngumiti ito sa kanya bago nagpatuloy sa paglilinis ng tricycle nito. Nga pala anak, kinausap ka ba ng kapatid mo? Tila balis ang tanong nito. Kumunot ang noo niya. Si Cyril? Opo tay, nung 1 linggo pa. Nakalimutan ko lang ikwento. Gumawa nga ng eksena yun sa trabaho ko. Pinahiya ako at binuhusan ng kape. Buti na lang nandun si Cole para ipagtanggol ako. Ano naman ang sinabi niya anak? Napahawak siya sa kanyang batok. Na tumigil ka na raw sa kakapunta kay nanay. Natigilan ito at maya-maya'y tumawa na batid niyang pilit lamang. Ganun ba? Hayaan mo nak. Hindi na ako ulit pupunta ron.
Hindi na kita tatanungin kung bakit ka nagpupunta ron, Tay. Alam ko naman kung bakit. Pero kasi, Tay, paano ka makakausad niyan kung palagi mo siyang gustong makita? Tinatanaw ko lang naman siya, anak. Hindi naman ako lumalapit kasi alam kong hindi naman niya ako kakausapin. Pasensya ka na kung nadamay ka pa at pinag-initan ni Cyrene. Tumayo ito at iika-ikang naglakad palapit sa kanya. Napansin niya kaagad ang pamumutla nito. Kumunot ang noo niya. Tay, anong nangyari sa'yo? Bakit parang iika-ika ka? Namumutla ka pa. Ngumiti ito ngunit halatang pilit. Wala to, anak. Gusto mo bang kumain na? May dala akong pagkain. Binili ko sa nadaanan kong karinderya. Tay, anong nangyari? Magsabi ka naman ng totoo sa akin. Bumuntong hininga ito. Kanina kasi, anak, hinarap ako ng asawa ng nanay mo habang nakapila ako sa terminal. Hindi naman ako nanggugulo eh. 3 araw na nga akong hindi umaaligid dun sa mansyon nila. At kung umaaligid man ako, nasa 1 minuto lang. Wala naman akong ginagawang masama. Kaso yung asawa ng nanay mo, pinahiya ako sa maraming tao kanina. Sinigawan ako. Layuan ko na raw ang asawa niya. Pinagbantaan ako. Nagmukha tuloy akong kabit ng asawa niya. Maayos ko naman siyang kinausap pero galit na galit talaga siya eh. Kumuyom ang mga kamao ni Zoe. Puisit. Manang-mana sa kanya yung anak niyang si Cyrene. Pero bakit iika-ika ka maglakad, Tay? Anong ginawa niya sa'yo? Sinipa niya ako sa tuhod, nak eh. Alam mo naman na medyo mahina na tong tuhod ko. Kaya heto, masakit. Iniinda ko talaga. Kung noong araw niya ako tinuhod, gagantihan ko talaga yun. Mayaman lang naman siya pero mas gwapo pa naman ako sa mata pobreng yun. Mukha namang bisugo yun. Anak ng tokwa. Walang ya talaga yun ah. Sandali nga, Tay. Pupuntahan ko siya. Ngunit kaagad siya nitong pinigilan sa braso. Huwag na, anak. Baka ikaw naman ang pag-initan eh. Wala akong pakialam, Tay. Hindi pwedeng tratuhin kanya ng ganun at saktan. Hindi ako papayag. Dito ka lang, Tay. Umalis na siya bago pa man siya nito pigilan. Narinig pa niya ang pagtawag nito sa kanya, ngunit wala na siyang pakialam. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang kamao at hindi niya namalayan na may tumigil na kotse sa kanyang harap. Cole? Gulat na wika niya nang makitang lumabas ang binata mula sa backseat ng kotse. Zoe, I'm sorry for coming here unexpectedly. Anong ginagawa mo dito? Naglakad ito palapit sa kanya. I have a surprise for you. Pwede ka bang sumama sa akin? Ha? Saan tayo pupunta? Imbis na sagutin siya, napatitig sa kanya si Cole at napuno ng pagtataka ang muka. Wait, are you okay, Zoe? You look bothered. Pinigilan niya ang mapaluha sa galit. Batid niyang nahalata nito ang mariing pagkuyom ng kanyang mga kamao. Hindi niya mapigilan, sadyang nakakagalit lang yung ginawa sa tatay niya. May pupuntahan kasi ako, Cole. Sorry, kailangan kong umalis. It's okay, makakapaghintay naman yun eh. Saan ka ba pupunta? May problema ba? Si tatay kasi, sinaktan ng walang niyang asawa ng nanay ko. Pupunta ako sa bahay nila para kumprontahin siya. At kung balak mong pigilan ako, ngayon pa lang sasabihin ko nang wala akong magagawa. No, hindi kita pipigilan. Umawang ang kanyang bibig sa gulat. Hindi mo ako pipigilan? Hindi. You're upset. Kailangan mong ilabas yan sa taong may kasalanan sa'yo. Don't worry, sasamahan pa nga kita eh. Bakit sasama ka pa? You need support. Ayaw kang mapagtulungan ka ulit katulad nung nangyari sa cafe. Kilala na natin ang ugali nilang mag-ama. Kapag kasama mo ako, hindi ko hahayaan na maliitin ka nila. Masuyo nitong hinawakan ang kanyang mga kamay. I'm not going to control you over anything, Zoe. Kahit anong gusto mong gawin, susuportahan kita. Basta alam kong hindi mo ikakapahamak. Pero itong gagawin ko ngayon, Cole, baka makasakit ako. Tatay ko na ang tinarantado nila. Binigyan siya nito ng matamis na ngiti. Ayos lang. I'll protect you. Kapag gumanti sila, akong sasalo para sa'yo. Nag-init ang kanyang dibdib. Maluhaluhang niyakap niya ito. Kumalma man dahil sa presensya ng binata, desidido pa rin siyang sumugod sa bahay ng kanyang ina at ng asawa nito. Sinamahan nga siya ni Cole. Nang makarating sa tapat ng malaking bahay, kaagad silang pumasok kahit pa pinipigilan sila ng gwardya. Hinayaan niyang si Cole ang makipag-usap doon upang papasukin sila. Nang tuluyang makapasok, sinalubong siya ng kanyang ina na si Sonia. Gulat na gulat ito nang makita siya. Zoe, anak!
Pasugod siya nitong niyakap. Pinigilan niyang yakapin ito pabalik kahit panais niyang gumanti ng yakap. Patong-patong na kasi ang sama ng loob niya dito at hindi na yun madadala pa sa isang yakap lang. Nasaan ang magaling mong asawa, Nay? Mariing tanong niya. Kumalas ito at tinitigan siya. Bakas ang pagtataka sa mukha nito. Bakit mahinahanap ang Tito Manuel mo? Alam mo na ba na sinugod niya si tatay sa terminal? Na pinahiya niya at sinaktan ng tatay ko? Ang kapal ng mukha niya ah. Bakit? Takot ba siyang maagaw ka ni tatay sa kanya? Takot siya sa sarili niyang multo kasi ganun ang ginawa niya para makuha kanya mula sa amin. Anak, hindi ko alam yan. Sumulpot naman bigla si Cyril na kalalabas lang din. What the hell are you doing here? Tanong nito at napatingin pa kay Cole na nasa likod niya. At talaga nagsama ka pa ng kakampi mo ah? Nasaan ang magaling mong ama, Cyril? Kailangan ko siyang makausap. Mariing wika niya. Bakit mo ako hinahanap? Singit ng malamig na boses na lalaki na nanggaling sa likod ni Cyril. Kumuyom ang mga kamao niya nang makita ang hinahanap niya, ang asawa ng kanyang ina na si Manuel. Bakit mo sinaktan ng tatay ko? Bakit mo siya pinahiya? Mariin at puno ng galit na tanong niya rito. Naglakad ito palapit sa kanya habang nakaangat ang sulok ng labi nito. Nagsumbong pala sa'yo ang tatay mo. Wala kang karapatan saktan ng tatay ko. Kung may problema ka sa kanya, kausapin mo siya ng maayos at huwag mong saktan at ipahiya. Hindi mo ba alam kung bakit ginawa yun sa tatay mo? Palagi ko siyang nakikitang umaaligi dito. Nakita ko rin siya sa birthday party ni Sonia. Sinong hindi magagalit sa ginagawa niya? Ano? Umaasa siyang kakausapin siya ulit ng asawa ko? Manuel, hindi mo naman kailangan gawin yun kay Benito. Galit na sabad ng kanyang ina. Halata sa mukha nito ang labis na inis sa asawa. But I had to, Sonia. Kapag hindi ko ginawa yun, hindi ka titigilan ng dati mong asawa. Matagal na ako nagtitimpi sa lalaking yun. Nagpakawala ng sarkastikong tawa si Zoe, dahilan upang galit na mapatingin sa kanya si Manuel. What's so funny? Salubong ang mga kilay na tanong nito sa kanya. Nakakatawa ka lang. Ni hindi nga lumapit o nakausap man lang ng tatay ko ang asawa mo. Pero yung reaksyon mo, takot na takot kang maagawan ng asawa. Bakit? Kasi alam mo sa sarili mo na nang agaw ka lang din ng asawa? Kaya natatakot ka na mangyari sa'yo yung ginawa mo. Aminin mo na, may pera ka lang naman kaya nasilaw mo si nanay. Bumakas ang matinding galit sa mukha ni Manuel. Nalapit sana ito sa kanya ngunit kaagad siyang hinatak paatras ni Cole at humarang ito sa kanya. With all due respect, sir, hanggang dyan ka lang. Malamig na wika ni Cole habang matalim ang tingin kay Manuel. And who the hell are you? Bakit ka nakikialam? Wait, ikaw yung nakita ko sa kumakalat na video ngayon. Yung nanakit sa boyfriend ng anak kong si Cyril. Ngumiti ng sarkastiko si Cole. Yes, ako nga yun. Bakit? Hindi rin ba kita sa video na yun kung bakit ko siya sinaktan? Muntik na niya saktan si Zoe at hindi ako nandun para manood lang. At ngayon, ganun din ang gagawin ko. Alam kong usapang pamilya to, pero nangako ako kay Zoe na nasa likod lang niya ako para protektahan siya laban sa mga katulad niyo. Bakit pinalaki mong astang kalya yung anak mo? Pareho kayong mag-ama. Magaling magpahiya at manakit. This isn't your business, kid. Stay out of the way dahil si Zoe ang kausap ko. Kid? You're calling me a kid? Sino sa atin ang dinaan sa pamamahiya at pananakit ang dapat na pakikipag-usap lang sa taong mas mababa sa'yo? Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, sir. Ingat ka, kasi yung masyadong matataas ang tingin sa sarili, lumalagapak din. Hinawakan ni Zoe ang braso ni Cole at bumulong dito. Cole, ayos lang. Sige na, ako na makikipag-usap sa kanya. Nilingon siya nito at binigyan siya ng matamis na ngiti. I know. Nakialam lang ako kasi bala kanyang saktan. I can't just be here and do nothing. Muli itong bumaling kay Manuel na hanggang ngayon bakas ang galit sa muka. And for you, sir, alam kong hindi mo ako kilala at wala akong balak na magpakilala sa'yo. Pero itong sasabihin ko, you've caused so much pain in Zoe's family. You'll never get another chance to hurt Zoe or the people she loves. Remember that. Hindi nakaimik si Manuel at tila tinablan ng mga mariing salita ni Cole. Nang umalis sa harap ni Zoe ang binata, lumapit naman sa kanya ang kanyang ina na ngayon lumuluha ang mga mata. Zoe, anak, I'm sorry. Hindi ko alam na ginawa yun ni Manuel at Cyril. Wika nito at hinawakan pa siya sa mga kamay.
Bakit ka nagsasorry sa kanya, Sonia? Ang tatay niya ang gusto mong gulo. Asik muli ni Manuel. Shut up, Manuel. Asawa kita pero anak ko si Zoe. Matagal ko nang gustong bumawi sa anak ko pero nilalayuan niya ako. Hayaan mo naman ako. Besides, may kasalanan ka sa akin. Sinaktan at pinahiya mo si Benito na wala namang ginawang masama sa akin. Kung ano man ang ginawa niya, wala naman siyang intensyon na masama. Kaya wag mo akong pipigilin sa gusto ko. Kakausapin kong anak ko at wala kang magagawa. Napatiing bagang si Manuel at napailing-iling. Wala itong nagawa hanggang sa umalis ito at pumasok sa loob. Ganoon din si Cyril na kanina patahimik. Wala itong masabi dahil sa presensya ni Cole sa likod ni Zoe. Nang maiwan si Zoe at ang kanyang ina, niyakap siya nito ng mahigpit habang patuloy na lumuluha. Pasensya ka na, anak. I'm sorry sa nangyari kay Benito at sa'yo. Patawarin mo rin ako kasi wala akong nagawa. Hindi na napigilan ni Zoe ang mapaluha na rin. Kahit anong sama ng loob niya rito, hindi pa rin niya kayang itanggi na hinahanap-hanap pa rin niya ang yakap nito. Naiintindihan ko kung bakit sa mga lumipas na taon, hindi ka nag-reach out sa akin, Zoe, anak. Alam kong masama ang loob mo sa akin. Nasaktan kita. Kayo ni Benito. Wala na akong pwedeng ipaliwanag sa'yo kasi alam kong nangyari na yon at hindi ko na maitatama pa. Pero anak, bigyan mo sana ako ng pagkakataon na bumawi sa'yo. Kumalas siya mula sa yakap nito. Nanlalabo ang kanyang mga mata dahil sa mga luha. Gusto ko pa rin magalit, Nay. Kaya lang, ano pa bang magagawa ng galit ko sa'yo? Gusto kong patawarin ka pero hindi kasi ganun kadali yon. Nandito ako ngayon para sa tatay ko. Kahit anong mangyari, hindi ko siya pababayaan. Kahit pasaway siya, ako lang ang meron siya. Kaya, Nay, pasensya na rin kung hindi pa kita mapapatawad sa ngayon. Pero at least, diba, nayakap kita. Napagtanto ko na may puwang pa rin sa puso ko ang pagpapatawad sa'yo. Tumango-tango ito sa kanya habang patuloy pa rin ang pagbagsak ng mga luha. Naiintindihan ko, anak. Naiintindihan ko. Pakisabi na rin pala sa asawa mo, Nay, na kapag inulit niya ang ginawa niya sa tatay ko, hindi ko alam ang magagawa ko. Hindi ako magsasampa ng kaso sa ngayon kahit pwedeng-pwede kong gawin dahil sa pananakit niya kay tatay. Ayaw ko na rin lumaki ang gulo. At pagsabihan mo rin ng anak mo, sa oras na ginambala niya ulit ako, hindi ako mangingiming patulan siya. Huwag silang praning mag-ama. Don't worry, I'll talk to them, okay? Sisiguraduhin ko na hindi na mauulit to. Tumango na lang si Zoe at pinunasan ang mga luha niya. Sige, Nay, maalis na kami ni Cole. Napatingin ito sa kasama niyang si Cole. Iho, thank you for standing up with her. Nakangiting wika nito sa binata. Ngumiti naman ng tipid si Cole. Anything for your daughter, Ma'am. Hindi pa kita kilala, pero alam ko at nakikita kong hindi mo pababayaan ang anak ko. Nahanda mo siyang samahan at protektahan sa lahat. You're right, Ma'am. Zoe is very special to me. Kaya nga nandito ako ngayon para sa kanya. I just love your daughter so much. Sa kabila ng matinding emosyon, napatitig na lang si Zoe sa mukha ni Cole. Tumitig ito pabalik sa kanya at hinawakan siya sa kamay. Let's go. Yaya na nito sa dalaga, nakangiti pa ng malaki. Tila napawi lahat ng sama ng loob sa dibdib ni Zoe dahil lang sa ngiting yun ng binata. Nagpaalam na siya sa kanyang ina. Kahit papano, gumaan ang loob niya sa ina. Hindi man ngayon, ngunit batid niyang darating ang araw na tuluyan niya itong mapapatawad. Nakasakay na si Zoe sa backseat katabi si Cole. Si Ali ang nagmamaneho. Kanina pa sila tahimik habang binabagtas ang daan pa uwi sa kanyang bahay. Maya-maya'y tumikhim si Cole. Feeling better? Tanong nito. Lumingon siya rito at ngumiti. Yung totoo? Mas magaan na ngayon ang pakiramdam ko, Cole. Bukod sa nalabas ko ang galit ko sa Manuel na yon, na-realize ko rin na mahal ko pa rin pala ang nanay ko sa kabila ng lahat. Ang swerte ng nanay mo para mahalin mo pa rin siya sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa'yo. Ewan ko ba? Bigla akong tumapang eh. Biglang pakiramdam ko, kaya kong maging better version ng sarili ko. At alam mo ba na dahil yan sa'yo, Cole? I'm flattered to hear that. At least, alam kong magandang nagiging epekto ko sa'yo. Besides, gusto ko rin na makita kang masaya at walang dinadalang problema.
At kahit may problema ka, gusto kong maging karamay mo lang ako. Kaya sobrang thankful ko sa'yo, Cole. Alam mo, sa ginagawa mong yan, masasanay na ako. Tapos kapag nasanay ako, baka hanap-hanapin na kita. Ano naman? Tingin mo ba magbabago ako? Napakibit balikat siya at umiwas ng tingin. Si nanay nga nagbago't iniwan kami eh. Ikaw pa kaya? Ang yaman-yaman mo, Cole. Ako, isang simpleng barista lang. Baka isipin ng mga tao na yaman mo lang ang habol ko kung sakaling, maging tayo. Do you really think I care about that, Zoe? Ikaw nga mismo, kinaibigan mo na ako kahit hindi mo pa alam kung anong totoong status ko sa buhay. You're that kind of a woman that sees people for who they are, not for what they have. Salamat dahil nakita mo yon. Pero minsan kasi natatakot ako. Natatakot akong masanay sa presensya mo. Why? Dahil baka isang araw, mawala ka na lang. Natahimik si Cole. Maging ang driver na si Ali ay napatingin saglit sa rearview mirror bago muling itinuon ang pansin sa kalsada. Maya-maya ay muling nagsalita si Cole. Then don't worry about tomorrow, Zoe. Let's focus on today. Today I'm here. Tomorrow, I'll still choose to be here. At sa mga susunod na araw, ganun pa din. Hindi ko naman kailangan mangako ng habang buhay para patunayan na seryoso ako sa'yo. I'll just show you kung paano kita mamahalin. Naramdaman ni Zoe ang pag-init ng pisngi niya. Ang corny mo naman. Natawa ito at napaismid. Kinilig ka naman. Sinong hindi kikiligin sa'yo? Puro kabanat. Nagiging honest lang ako sa nararamdaman ko, Zoe. Napangiti na lang siyang muli. Salamat ulit, Cole. Para saan? Sa lahat. Hindi ka agad sumagot si Cole. Sa halip, pinagmasdan lamang siya nito ng ilang segundo. Zoe. Bakit? Kapag dumating ang araw na handa ka nang mahalin ako pabalik, I'll still be here, okay? Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Bumilis din ang tibok ng puso niya dahil sa matinding emosyon. Sa pagkakataong yun, batid niyang handa na siyang sumugal para sa binata. Ang buong akala niya ihahatid na siya nito pa uwi. Ngunit dinala siya nito sa isang bakanteng lote. Iniwan nila sa loob ng kotse si Ali at nagpunta sa tahimik na lugar na yon. Kitang-kita roon ang city lights ng Kamaynilaan. Tanging buwan lamang ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Niyakap ni Zoe ang sarili nang maramdaman ang malamig na hangin. Cole, bakit tayo nandito? Nagtatakang tanong niya habang pinagmamasdan ang malawak na tanawin ng mga ilaw sa malayo. Ngumiti lamang ang binata. Nabanggit mo dati na isa sa mga paborito mong panoorin ay ang fireworks display na tuwing New Year ka lang nakakakita. Napangiti siya. Naalala mo pa yon? Of course. Lahat ng sinasabi mo naaalala ko. Kanina nung sinundo kita sa bahay niyo, sinabi ko may surprise ako para sa'yo. Ito yun. Inilabas ni Cole ang cellphone nito at may tinawagan. Get ready and light him up. Wika nito sa kausap. Maya-maya ay bumaling ito sa kanya at muling ngumiti. 3, 2, 1. Ilang segundo ang lumipas, biglang may sumabog sa kalangitan. Nanlaki ang mga mata ni Zoe at nakaawang ang bibig na napatingala sa langit. Sunod-sunod na nagliwanag ang langit dahil sa iba't ibang kulay. Wow, ang ganda! Namamanghang bulong niya. Isa pang serye ng fireworks display ang sumabog. Napangiti siya ng malaki habang hindi maalis ang tingin sa kalangitan. Do you like it? Nakangiting tanong sa kanya ni Cole. Napalingon siya rito habang maluha-luha ang mga mata sa labis na saya. I love it. Ang ganda. Thank you, Cole. Hindi mo alam kung paano mo ako napasaya ngayon. Anything for you, Zoe. Natahimik silang dalawa habang pinapanood ang mga makukulay na fireworks display sa kalangitan. Makalipas ang ilang sandali, marahang humarap si Cole sa kanya. Zoe. Muli siyang napalingon rito at hinintay na ituloy nito ang sasabihin. I'm so glad that I met you. Muli niyang naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Patuloy ng binata. Hindi ko rin alam kung magiging madali ba lahat para sa ating dalawa. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Marahang hinawakan nito ang magkabilang kamay niya. I love you, Zoe. Tuluyan ang bumuhos ang kanyang mga luha.
I love your kindness. Nakangiting dagdag nito. I love your courage. And I love you. All of you. Sa pagkakataong yon, wala nang nakikitang dahilan si Zoe para tumakbo palayo sa binata o para hindi ipakita rito ang totoo niyang nararamdaman. Hindi na siya natatakot. Mas matapang na siya kaysa dati. Kaya naman ngumiti siya rito sa kabila ng patuloy na pagluha. Ang sarap namang marinig ng mga yan galing sa'yo, Cole. Nanginginig ang boses na wika niya. Unti-unting lumawak ang ngiti ni Cole sa kanya. Does that mean... Tumango si Zoe ng sunod-sunod. Yes. Natigilan si Cole. Tila hindi nito kaagad na proseso ang sinabi niya. Natawa tuloy siya habang umiiyak. Ang sabi ko, yes, Cole, sinasagot na kita. Napangiti ng matamis ang binata at kaagad siyang niyakap ng mahigpit. Muling sumabog ang napakagandang serye ng fireworks display sa kalangitan. Ngunit para kay Zoe, wala nang mas maganda sa oras na yon. Marahang inilapat ni Cole ang noo nito sa kanya. Best night of my life. Masuyong bulong nito. Napangiti siya. Ako rin. Ang saya-saya ko. Habang patuloy na nagliliwanag ang kalangitan, tuluyan nang nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang kwento. Pag-uwi ni Zoe sa kanilang bahay, pinakilala niya kaagad sa kanyang tatay Benito si Cole bilang boyfriend niya. Kaagad naman itong tinanggap ng kanyang ama. Kinausap na rin niya ito tungkol sa kanyang ina. Nangako itong hindi na muling susubok na kausapin ng kanyang ina upang makaiwas na sa gulo. Batid niyang hindi yun madali sa kanyang ama, ngunit yun ang unang hakbang upang makausad na ito. Hindi rin minadali ni Zoe ang pagpapatawad sa ina. Hinayaan niyang bumawi ito sa kanya. Hindi na rin muling nanggulo ang asawa at anak nitong si Cyril. Marahil ay napagsabihan na ito ng kanyang nanay Sonia. At para kay Zoe, isang magandang simula na yon upang maghilom silang lahat sa sugat na idinulot ng nakaraan. Nagpatuloy ang saya at puno ng pagmamahal na relasyon nila ni Cole. Pinabalik na ito ng ama nito sa kumpanya at ipinakilala na rin siya bilang girlfriend. Magiliw naman siya nitong tinanggap. Nagdesisyon naman si Zoe na mag-aral sa kolehiyo habang nagtatrabaho pa rin sa cafe. CEO ang kanyang kasintahan, ngunit ayaw niyang umasa dito. Noon, wala siyang balak na mag-aral pa dahil sa tingin niya, sapat nang may trabaho na siya. Ngunit dahil kay Cole, natuto siyang mangarap ng mas mataas. Libre lang naman ang mangarap, lalo na kapag may kasintahan siyang suportado ang kanyang mga desisyon. Bachelor of Science in Business Administration, major in Operations Management ang kinuha niyang kurso. Balak kasi siyang kunin ni Cole bilang taga-manage ng mga branch ng coffee shops nito. Nang makagraduate, inaral niyang mabuti ang kalakaran sa pagpapatakbo ng coffee shop. Maraming taon ang lumipas at naging operations manager na siya ng maraming branch nito. Ang kanyang tatay naman ay pinatigil na niya sa trabaho dahil mahina na rin ang tuhod nito. Samantala, ang kanyang ina naman ay nakakausap na niya madalas at kinakamusta siya araw-araw. Naging maganda na kasi ang kanilang relasyon at wala naman na siyang narinig pa sa asawa nito at sa kanyang kapatid na si Cyril. Ang mahalaga lang kay Zoe ay ang kanyang ina. Nagpakasal sila ni Cole makalipas ang 5 taon. Naroon ang kanyang mga magulang at ang ama ni Cole na noon pa may suportado na sila. Ito ang mayaman na wala ni katiting na panghuhusga si gaya niyang nasa laylayan. Nagkaanak sila ni Cole ng 2 at parehong lalaki. Isang gabi, tahimik na ang buong bahay nila ni Cole. Matapos mapatulog ang kanilang 2 anak sa kwarto, nagpunta si Zoe sa balkonahe at tinanaw ang madilim na kalangitan. Hi, hon. Naramdaman niya ang isang pares na mga braso na yumakap mula sa kanyang likuran. Napangiti siya. Miss me? Bulong ni Cole sa kanyang tenga. Napangiti si Zoe at napairap kunwari. 5 minutes lang naman tayong hindi nakita, hon. Naligo ka lang naman. Exactly. 5 long minutes. Natawa siya at nilingon ang mister upang kurutin ang ilong nito. Ay nako, wala talagang kupas sa mga banat mo hanggang ngayon, asawa ko. Pero pinakasalan mo pa rin ako, wifey. Wala akong choice eh. Napasimangot to. Aray ko naman. Tumawa siya at pinatakan ito ng halik sa labi bilang bawi. Wala ka talagang choice kaya mo ako pinakasalan, wifey.
Nakangusong tanong nito. Of course not. Joke lang yun. Ako pa ba? Tatanggi sa katulad mo, Han? Ikaw naman, hindi mo ba alam na patay din ako sa'yo mula pa noon hanggang ngayon? Ano pa bang hahanapin ko? Nasa iyo na ang lahat. Jackpot na kaya ako sa Mr. Kompogi na mayaman pa at mabait. Kahit na masungit nung una. Gumuhit ang mapang-asar ng ngiti nito sa mga labi. Hinigpitan nito ang yakap sa kanya habang nakapatong ang baba sa kanyang balikat. Pagod ka ba, Han? Tanong ni Cole. Medyo lang naman. Teka, parang alam ko na ang sunod yan, mister ko ah. Bakit? Bawal bang maglambing sa misis ko? Pwede na nga nating sundan ng bunso natin eh. Nako, wag muna honey. Parang hindi ko pa kaya. Ang hyper nila. 2 pa lang yun ha. Ano pa kaya kung madagdagan pa sila? Makulit na naman ba ang mga anak natin? Napailing siya habang natatawa. Ano pa ba nga asahan sa mga anak natin? Manang-mana sila sa tatay nila. Impossible. Mabait ako, no? Hindi na napigilan ni Zoe ang muling pagtawa. Mr. Cole Sander Alonzo, kahit kailan, hindi ka magiging convincing. Mabait ka lang kapag tulog. Pero kapag hindi, nako, makulit ka rin. Mas makulit ka pa sa akin eh. Tumawa lamang ang asawa at hinalikan ng kanyang sentido. Thank you, Han. Napakunot ang noo niya. Para saan? Naku, gusto mo lang umiskore. Oo na po, mamaya pagbibigyan kita. Bukod dun, syempre, gusto kong sabihin na thank you, wifey, for staying. Alam kong hindi naging perpekto ang lahat. Marami tayong pinagdaanan. Pero sa tuwing umuwi ako at nakikita ko kayo ng mga anak natin, pakiramdam ko, kompleto na ang araw ko. Kumala si Zoe mula sa pagkakayakap ni Cole sa kanya upang harapin to. Nagtama ang kanilang mga mata. Kagaya ng dati, ganoon pa rin ang tingin ni Cole sa kanya. Kung tingnan siya nito'y tila siya pa rin ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ngumiti siya at niyakap ito sa batok upang halikan sa mga labi. Tumugon ito ng mas matamis na halik. I love you, Han. Masuyong bulong ni Cole habang magkadikit ang kanilang mga noo. I love you more, asawa ko. Nakangiting tugon niya. Habang magkadikit ang kanilang noo, inaalala ni Zoe ang mga pinagdaanan niya noon. Takot siya sa pagbabago at hirap magpatawad noon. Ngunit dumating si Cole sa buhay niya. Pinakita nito sa kanya na ang paghilom ay hindi minamadali at ang pagsugal sa isang pagmamahal ay hindi palaging malungkot ang kahihinatnan. Sa piling ng kanyang asawa, natutunan niyang ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kung hindi pagpili ng kapayapaan, para sa sarili at para sa mga taong mahalaga pa rin sa kanyang puso. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.